Mr. Aaron, late ka na naman? Ano na namang idadahilan mo ngayon? Traffic? Nasira ng tren? Baka naman pati haba ng pila sa elevator, irarasan mo pa. Bakit kasi hindi kayo gumising na maaga? That is so unprofessional of you na malate halos every meeting. Paano na lang kung nagtatrabaho na kayo? Clear ba ang mga eksenang ganito? Kung oo, ay hindi na nakakapagtaka dahil ayon sa Boston Consulting Group, ang mga Pilipino ay karaniwang naglalaan ng 16 na araw sa isang taon na nasa kalsada, nagko-commute at kadalasang stuck sa trapiko. Sinasabi din na nasa 100,000 pesos ang kanilang nagagastos sa isang taon para dito. Para sa mga simpleng Pilipino na kumikita ng minimum wage o mas mababa pa dito, napakabigat sa bulsa ng pagko-commute. Dagdag mo pa dito ang mga palyadong transport system, mga biglaang pagkakasira ng MRT at LRT, mga biglaang pagsara ng daan at magsisikip na daan. Tiyak na aberya at init ng ulo ang iyong makuha sa araw-araw na biyahe. Gaya na lamang ng mga kami na interview, mga pangkaraniwang Pilipino na nagigipagsapalaan, mga kalsada, mga pangunahing pagkakommute upang makarating sa kanilang mga daan. Meron kaming inahanda sa inyo na mga tao para malaman natin ang kanilang saloobin sa transportasyon. Halika't pakinggan natin si Hi! Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Carl Gershbrul, a third year HR student, major in Hotel Operations Management, and also the HR Society President. Hi, I'm Diana Juan and I'm currently working as ground attendant at One Aviation Ground Handling Services under Cebu Pacific. Hello, ako si Hazel Angie Olog. I am from Pasay and currently studying at PUP. Hi! Ako po si Makrishna Rosina Nolinas. Taga Sembu, Makati City po ako. At 14 years old na po ako at nag-aaral po ako sa Pateros Catholic School. Ako nga pala si Richard Dinabo. Pinag-aabala ako mag-basketball, magluto, tsaka mobile games or PC games. Graduating na po, tapos tatrabaho po ako. Actually, sa daily basis naman lagi ako nagko-commute, papuntang school and pauwing bahay namin. So, most likely, everyday part ng daily routine ko yung pagko-commute. If wala ko sa apartment ko, nagko-commute ako from work after day off. And the only mode of transportation I have is the motorcycle vehicle such as the Move Eat, Joyride, or Angkas. Sa akin po kasi yung schedule ko every week is Monday, Wednesday, and Friday. So, bale, 3 times a week po akong bumabiyahe from Pasay to PUP. Lagi-lagi po, pag pupunta po ako ng eskwelahan. Ganito kanila, since 6 days a week ako, tapos isang araw lang ako hindi bumabiyahe, which is yung Wednesday, tapos the rest, pumapasok ako. Halos araw-araw, kasi syempre may pasok, ganun. Tsaka, kahit walang pasok din, kapag kunyari gagala, ganyan, commute lang talaga kasi wala naman kami any personal car na free lang. Usually, it takes 1 hour and 30 minutes. Pero pag super late talaga, siguro 2 hours maximum na siya. Yes, parang part din siya ng routine ko pag sobrang late na ako gumising. Pinapatos ko na yung kahit hindi pasok siya sa budget ko na basta lang makaabot ako ng school, yes. Lagi ako nagjo-joyride, Move Eat, Angkas. It depends on my shift schedule. So, for example, on my previous shift, yung shift ko kasi before 14:30 or 2:30 in the afternoon. So, during that time kasi, medyo peak siya, traffic talaga siya. It usually takes for about 30 to 40 minutes. Pero, ngayong shift ko kasi, which is 12 midnight, mga 20 to 30 minutes lang siya. Kasi, mabilis naman, wala naman masyadong cars sa dinadaanan namin, which is the C5 or the EDSA. So, actually, 20 minutes na nga yun or 30 minutes, matagal na yun eh.
minsan ano lang, 15 to 20 minutes or should I say 20 to 25 minutes. Ganun. Bago po kasi ako makasakay ng LRT, maglalakad pa ako ng halos 10 minutes, then sleeper tad to the Jose Station, mga 30 minutes po siya. And from the Jose Avenida to PUP, by jeep po nagtatagal siya minsan ng 30 minutes, pero kapag rush hour, halos 1 hour po inaabot ko para makapasok lang sa first subject ko. And then, usually late na rin ako minsan. Mga siguro mga 15 to 25 minutes po. Commute, naku. Jeep, naku. MRT, LRT, naku. Siksikan lagi dyan, lalo na pag peak day, peak hour pala. Ang peak hour ng usually, 7, 3 to 4 mga naman. Iniiwasan kayo mga gamba. Siguro maximum na yung 3 hours kapag sobrang mahirap sumakay. Pero usually, mga 2 hours maximum. Siguro nung nag-angkas ako last time, like, nag-tip na ako ng 100 doon sa driver na yon para lang umabot sa class. Pero at the end of the day, nagpagas pa siya. So, tapos nasiraan pa yung sa harap namin na kotse. So, talagang late. Sayang lang yung 200 ko. Siguro pinaka-memorable na na during nagko-commute ako, siguro may humiga sa akin, na kapwa si Jati din. Kasi parang taga FEU din siya, lalaki siya. Medyo cute. Nasa preference naman. Pero memorable siya kasi parang nakikita ko yung sarili ko na that time din kasi pagod din ako nun. So parang tulog lang din ako. Siguro parang nakikita ko yung sarili ko sa kanya na may chances na dadating talaga sa buhay natin na as a student, sobrang pagod natin tapos nag-commute pa tayo. Siyempre, pag nagko-commute, maghihintay pa tayo ng masasakyan natin. So parang as a student then super nakaka-relate ako. Kaya hindi ko na lang inalis yung shoulder ko. Like, hinayaan ko na lang siya hanggat sa makagising siya. So, syempre yung struggle ko sa pagko-commute, first is yung pagbubuk ko na it takes time talaga para may mag-accept na rider kasi syempre due to demand and high volume of passengers, technically kasi yung oras naglabas ko, yun din yung maraming time na or maraming passengers na nagbubuk na kasabayan ko. So syempre gaya nga nasabi nila, high demand, low volume. So parang ganun lang din yung nangyayari. So yun yung pinaka-struggle ko talaga, yung long wait ko or long time for the rider to accept my booking. Ayan, ang pinaka-struggle ko talaga is yung traffic at pahirapan makipagsiksikan sa mga kapwa ko commuters din. Kulang na lang makipag-away ako para lang makauwi. Ang traffic, kapag traffic ay laging kailangan maglakad. Sa commute, naku. Jeep, naku. MRT, LRT, naku. Siksikan lagi dyan, lalo na pag peak day, peak hour pala. Ang peak hour ng usually, 7, 3 to 4 mga naman. Iniiwasan kayo mga gamba. Madami. Pero usually yung yung kakainin yung oras ko sa paghihintay. Tapos, since junior high, nagka-commute na ako. Tapos may moment doon, Bulacan kasi yung inuwian ko na rin that time. Tapos sa sobrang walang masakyan, may isang bus na dumating, walang sakay. Tapos as in, nag-get-get lang lahat. And super bata ko pa nun, so parang super nag-get ako. Pero yung mga daily struggle ko, yung haba ng pila, tsaka minsan nakatayo na lang talaga ako. Sa jeep or sa bus lang. Siguro ang pinaka-key takeaway ko is enjoy lang kahit super nakakapagod yung pagko-commute. Tapos marami pang hassle sa buhay lalo sa pagko-commute kasi syempre wagwagan yan kasi talagang unahan yan sa pagko-commute. Pero ang masasabi ko lang, enjoy lalo na pag for example, may night class ka. I think yun lang yung siguro mapaparealize ka na nakakapagod pero at the same time nakakagaan siya sa feeling pag ikaw na lang mag-isa sa jeep, ganun. Pero I don't recommend na paglalabas ng phone or anything sa jeep. It's just
enjoy every little moment lang sa pagka-commute. Technically, kapag ka may promo code, nag-aantay talaga ako ng mga 30 to 1 hour talaga based on my experience or longer kasi syempre 'di ba yung ibang riders kasi nagiging picky sila sa mga passengers nila and parang least to accept nila is those passenger who avail the promo code. So pag walang promo code naman, usually 20 to 30 minutes or pinakamabilis na yung 30 minutes just to be safe kasi bibihira kasi may nag-accept agad ng booking lalo na sa peak hours. Usually, nag-aantay ako ng 5 to 10 minutes bago makasakay ng jeep. Then, sa LRT naman, if rush hour, 15 minutes muna bago ako makasakay. Medyo onting matagal dahil wala pang jeep minsan sa sakayan. Ano ako sa sakayan, lagi minsan wala pang jeep at maghihintay pa ako ng ilang minuto para lang makasakay. Pasok ko maaga. 2 hours before, okay, 1 hour and 30 minutes. Kaya, time management. Minsan kasi sa QC ako umuwi. Pag sa QC, siguro kapag papasok dito, aabutin ako ng max din 1 hour kapag rush hour. Pero usually mga siguro 20 minutes lang makakasakay na agad ako. Pag sa Bulacan naman, depende rin. Siguro max din yung 1 hour. Pero usually at least mga 30 minutes yun kasi may interval kada bus. Kung iisipin, hindi kulang ang Pilipinas sa mga paraan ng transportasyon. Meron tayong mga jeepney kung saan sila ang tinuturing na hari ng kalsada, malayo man o malapit ang iyong patutunguhan. Ang jeep ang siyang tiyak na ikaw ay masasakyan. Ang kinagandahan pa nito, malaki ang natitipid sa pagsakay ng jeep kumpara sa ibang paraan ng transportasyon. Ang kakaibang disenyo at kultural na dala nito ay isa sa mga naipagmamalaki natin bilang mga Pilipino. Meron din namang mga tricycle kung saan mas mapapabilis ang iyong biyahe at mas mainam din ito kung ikaw ay may mga bitbitin. Kadalasang makikita ang mga tricycle sa mga palengke, gate o kanto ng mga barangay at looban o sa labas ng eskwelahan upang maihatid ang mga estudyante sa kanilang tahanan sa tricycle. Maaring may kasabay kang ibang pasahero upang mas mababa ang iyong babayaran o may tinatawag namang special kung saan solo mong masasakyan ng tricycle. Katulad ng tricycle, meron ding pedicab ginagamitan ng bisikleta imbis na motorsiklo. Hindi rin dapat natin makakalimutan ang mga bus. Ito ay garantisado sa mga malalayong ruta. Meron rin naman ito sa syudad o mga rutang papuntang Karatig at malalayang probinsya. May iba't ibang uri nito tulad na lamang ng mga air condition at non-air condition. Ngayon din, sa modernong panahon, meron na rin mga bus na tila isang maliliit na hotel na naglalaman ng higaan, maliliit na TV, palikuran at iba pang kagamitan upang mas maging komportable ang mga pasahero. Ngunit ang isang ruta pa rin na kinakilalang sa Metro Manila ay ang EDSA Bus Carousel na umiikot sa timog hanggang Hilagang Lungsod. Kung may EDSA Bus Carousel, isa pang patok na paraan ng transportasyon ay ang mga tren. May tatlong pangunahing uri ng tren, ang LRT, Light Rail Transit, MRT, Metro Rail Transit, at PNR, Philippines National Railway. Ang mga ruta nito ay iba-iba upang tiyak na may babaan o sakayan sa mga matataong parte ng syudad. May pagpipilaan din ng mga pasahero na lumipat ng kabilang tren sa mga connecting stations na tinatawag tulad sa LRT to Cubao at MRT to Cubao. Tiyak na mas mapadali ang pagbiyahe dahil ito ay mabilis, air condition at malinis bawat pagtitig sa dulo ng linya ng tren. Di rin natin makakalimutan ang mga ferries o bangka, isang transportasyon na pangdagat na kadalasang makikita sa probinsya. Mas pinapadali nitong bumiyahe sa pagitan ng mga isla. Sa Kalakhang, Manila, hindi na rin magpapahuli dahil muling isinulong ang mga ferry na binabaybay ang kahabaan ng Pasig River. Tumikat din sa mga nagdaang taon ang mga ride-hailing services tulad ng Grab, Angkas, Bubit, at iba pa. Ito ay mahalin tulad sa mga taxi o car rentals.
Kaya mas tinatangkilik ang mga ito ngayon at ito ay nagtitiyak ng ligtas at magang paraan ng pagka-commute. Maraong maghahatid sa iyo sa iyong pupuntahan at makapanatag na ikaw ay ligtas dahil binibigay nito ang pagkakakilanlan ng nagmamaneho at bukas din ng mga customer services o help desk ng mga aplikasyon para sa mga ride-hailing services. Bagamat may kamahalan ng mga ito, pinipili na rin itong alternatibo ng mga commuter. Ayon kay Sony Africa, mas napaprioridad ang mga pribadong sasakyan. Kahit sa dami ng nabanggit na transportasyon, hindi na ito napatunayan o nahigitan ang demand ng mga commuter. Kulang pa rin ang dami at kalidad ng mga ito. Isama pa ang kakulangan ng pagpaplano ng mga daan, kaya naman ay iba ay lubusang nagiging traffic dahil sa dami ng dumadaan dito. Ang aberyang dulot ng hindi epektibong pamamahala ng gobyerno ay negatibong naapektuhan ang pangkabuhayan at kapakanan ng libo-libong Pilipino. Nakikipagsapalaran sa kalsada. Sa tagal pa lang ng biyahe ay mas naiubos na ng mga commuter ang kanilang lakas sa pagko-commute imbis sa kanila na lamang ito pinapahinga o nilalaan sa paghahanap buhay o kaya sa gawaing bahay. Sa mga kwento nila, napapaalalahan tayo ng mga karanasan ng isang commuter na titiis ng ilan ng aberya at dulot ng mga pampublikong sakayan upang makatipid at mapagkasya ang kanilang baon o ang sinusweldo sa isang buwan. Habang ang iba ay gumagamit ng mga MC taxi upang mas mapadali ang kanilang biyahe, ngunit ito ay isang mas mahal na alternatibo. Kung susuriin sa lala ng transport system ay nananatiling isang pribilehiyo ang paggamit ng MC taxi at madaling access sa mga sakayan patungo sa ating trabaho o paaralan. Kahit pa sabihin natin na may alternatibo, nangangailangan pa rin ito ng karagdagang gastos na hindi kayang abutin ng isang simpleng manggagawa. Napipilitan pa rin ang iba na gumising ng maaga, bumiyahe, may pagsiksikan at magtiis sa kasalukuyang lagay ng pampublikong transportasyon. Kahit pa maraming proyekto ang isinagawa, pinaplano at kasalukuyang inaayos, hindi pa rin lubusang napapaunlad ang karanasan ng mga commuter. Ito ay dahil ang mga nasabing proyekto ay laging mas napapahalagahan ang mga pribadong sasakyan. Naobserbahan at nararamdaman natin ang di pantay na pagsaalang-alang na ito sa mga kalsada. Hindi maayos ang mga sidewalk, mas malawak ang mga daanan para sa mga pribadong sasakyan kaysa sa mga bus lane, hindi nasusunod ang mga bike lane o motorcycle lane, at pagtuon ng mga solusyon sa pagpapalawak na kalsada kaysa sa pagpapaigting ng sistema ng transportasyong pangmasa. Ang mga suliranin nito ay hindi lubusang nasusolusyonan dahil ang mga inaasahan natin na mag-ayos sa gobyerno na hindi lubusang nauunawaan ang pangangailangan ng mga community. Kaya naman, mahalaga na naglalabas tayo ng ating mga hinaing sa pamamagitan ng pagsama sa mga diskurso at pagsuporta ng mga organisasyon na naglalayong mapaunlad ang transportasyon at pang-araw-araw na karanasan ng mga community. Ngunit ano pa nga ba ang ating maiaambag o mababago sa mga karanasan ng ating mga commuter? Masusolusyonan pa nga ba ang krisis na ito? Sagot ng mga tsoper at taong bayan? Aba oo! Bukod sa pakikisama sa mga importanteng diskurso at pagsuporta ng mga organisasyon, higit na makatutulong na himukin natin ang gobyerno na paigtingin ang mga tren at iba pang transport systems. Dapat nating isulong na ayusin ang traffic flows upang maiwasan ang kongestion. Bagamat ang mga solusyon na ito ay nakabatay o nakasalalay sa kung anong mga ginagawa at isinasabatas ng pamahalaan, nasa taong bayan pa rin ang kapangyarihan na ayusin ang problemang ito at pumili ng mga nararapat na iluklok sa pwesto na isasaalang-ala ang kapakanan ng mga commuter. Ang kulturang dala ng buhay commuter ay nagbibigay ng saya at paghihirap. Ginagawa mang katawa-tawa ng mga Pilipino ang suliraning ito. Seryoso naman ang diskursong kaakibat ng paksang ito. Marahil ang karamihan din ay normal na para sa kanila ang hirap na dala ng pagko-commute at iniisip rin na wala na tayong magagawa kung hindi tanggapin na lang ang nangyayari. Hindi dapat nanonormalisa ang ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na kung alam natin na may magagawa pa upang mapaunlad ang kalagayan sa kalsada
nang isinasaalang-alang ang kapakanan ng isang payak na Pilipino. Sa bawat biyaheng ating tatahakin, dapat maging bukas ang ating mata at isipan sa mga karanasan ng mga commuter, pati na rin ang mga tsoper sa kalsada. Bawat sigaw natin ng manong para naway marinig din ng ating pamahalaan ang milyon-milyong daing ng mga commuter. Commuter man o hindi, importanteng naiintindihan natin kung bakit nagiging problema ang mga nararanasan ng milyong-milyong Pilipino sa tuwing sila'y patungo sa kanilang paroroonan. Marami tayong napakinggan at nalaman ng saloobin tungkol sa transportasyon. Marami tayong napuntahang problema ng bawat tao at nalaman natin kung paano sila nakakasurvive sa kanilang pang-araw-araw na biyahe. Iba't iba naman ang problema natin bilang commuter, kaya't lagi natin lagpasan ang problema sa pang-araw-araw na buhay dahil ito lamang ang makakapagpatibay sa atin bilang tao. Dahil dito ay marami tayong matututunan na mga leksyon, mapupulot sa kalye at kung paano natin gagamitin sa pang-araw-araw natin na buhay. Marami tayong natutunan at marami pa rin tayong matututunan pa lamang. Kaya tayo maging positibo palagi at tuluyan nating harapin ang araw-araw na hamon ng buhay. lumapit po kagad sa gwardiya para po kayo ay matulungan.